And bago po tayo mag-start, allow me to pray for you. Let's bow our head and let us pray. Lord, we just want to thank you, O God, for this wonderful morning, O God, that you have given us. Thank you, Lord, for waking us up this morning, O God, for all the blessings, O God, that you poured out in our lives, Lord God. We just want to thank you, O God, sa lahat ng kabutihan mo, Lord, sa aming buhay, Panginoon. And this time, Lord God, sa mga oras na to, O God, we humble ourselves before you, O God. Linisan mo kami, O God, at maging karapat-dapat kami, Lord God, sa iyong harapan sa mga oras na to, Panginoon. Ano man yung laman ng puso namin, Lord, ano man yung laman ng isip namin, dalangin namin, O God, na alisin mo ito, O God, lahat ng mga distractions, Lord God, lahat ng mga iniisip namin, O God, na makakasagabal, O Lord, upang marinig namin ang mga salita mo sa mga oras na to, O God, ay inaalis namin, O God. At palitan mo ito, Lord God, ng focus, Lord God, ng joy, Lord God, ng excitement, O God, to hear your words, O God, ngayong umagang ito, Panginoon. I-bless mo, Lord God, ang iyong lingkod, Lord God. Gamitin mo ako, Lord, na tungtungan ng iyong mga salita, Panginoon, as I share your message, O God, and we declare, O God, that we want more of you, O God, and less of us, Panginoon. We surrender to you the rest of the day, O God. Ipunuin mo tulad ang lugar na ito ng iyong presensya, Panginoon, at hindi namin alilisanin, Lord God, ang lugar na ito na hindi namin nararamdaman ng presensya mo, Panginoon. We just want to thank you, Lord. We love you. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Pwede po bang ibigay po natin yung the best na palakpak natin sa Panginoon ngayong umagang ito? Amen. Hindi natin patatagalin pa. Our topic or message for today ay pinamagatan po natin. Do not speak death. Speak life. Amen. So, ang ating pong message for today ay iikot po sa book of Genesis. So, last Sunday, ang message sa atin ni Ate Rax was from the book of Genesis din po, ang buhay ni Joseph. Amen. So this time, ang message po natin ay iikot din sa book ng Genesis. So please, if you have your Bible with you, open it in the book of Genesis from chapter 1, verses 1 to 26. Amen. So bago natin basahin yung verse natin for this morning, pwede bang sabihin mo sa katabi mo, alam mo, ang ganda mo, ang pogi mo, kanina pa natin sinasabi, di ba? Pwede bang i-encourage mo yan, ang katabi mo, ang pogi mo, ang ganda mo, alam mo ba yon? Amen. Ayan. So, bago tayo mag-start, gusto ko po sa inyong itanong, sino po sa inyo yung mahilig makinig ng ano dito? Mahilig makinig. Makinig either ng music, makinig ng mga podcast, makinig ng balita, or mahilig ka makinig sa magulang mo, sa marami pang iba. Meron po bang ano dito? Ang strength niya is listening. Yung pakikinig naman yung kalakasan niya. Or ikaw naman yung someone na mahilig naman gumawa ng iba't ibang tunog. Like for example, mahilig kang kumanta, mahilig kang mag-compose, mahilig kang magawa ng mga iba't ibang beats, mahilig kang mag-remix, or mahilig kang makipag-marites. Diba? Even yung pagmamarites, it makes sound. Tama po ba? Gumagawa siya ng sound. So bakit kaya natin na pag-usapan yung sound? Sa tingin nyo, bakit? And gusto ko po muna kayo bigyan ng fun fact bago tayo mag-proceed sa ating scripture this morning. So, according to Albert Einstein, wow, science. Sino kilala dito si Albert Einstein? Albert Einstein, kilala niyo po si Albert Einstein. Siya sa mga sikat na mga scientist, di ba? Ang dami niyang mga theory about physics and everything. And isa sa mga sinabi niya po na everything in our reality is made up of waveforms that are harmonically unified. Ibig sabihin, lahat daw ng meron, everything in our reality is made up of waveforms. Ano ba yung waveforms? Waveforms or sound waves, ito yung nagbubuo ng isang sound. So, ang sabi niya, everything in our reality is made up of waveforms that are harmonically unified. Pag sinabing harmonically, ano ibig sabihin nun? Pleasant, maganda, unified, pag pinagsama-sama. Ibig sabihin, ang sabi niya, ang everything in our reality is made up of sound na pinagsama-sama at naging maganda. So, ano bang gusto mong ipunto dyan, Ate Nix? So, ibig sabihin, naging maganda yung mga lahat ng bagay nung pinagsama-sama yung isang tunog. So in short, next slide. Ayan, si Albert Einstein, kung hindi niya pa po. Hindi, balik tayo dun kay Albert Einstein. So in short, sabi niya po, everything that is formed, whether it is living or non-living thing, is made up
and sustained by sound. Sabi niya, lahat daw ng bagay natin sa mundo, whether living, alam niyo po ba yung living things, lahat ng mga nabubuhay, or non-living things, is made and sustained by sound. So ano naman ngayon yun? This praise from Albert Einstein will bring us to Genesis 1, verse 1 to 26. Anong sabi po dyan? The creation of the world. Ito yung unang-una nating mababasa pag binuklat natin yung Bible. From the book of Genesis, ang unang-una nating makikita is the creation of the world. And ano naman kaya yung sinasabi natin? Paano naman natin dito ma-apply yung salita na sound na sinabi kanina ni Albert Einstein? So sabi po dyan sa Genesis 1, verse 1 to 26, unang-una pa lang, ang sabi, in the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the water. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw that the light was good. And God separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness He called night. And there was evening, and there was morning the first day. Amen. So sabi pa lang dito sa unang-una pa lang, in the beginning, sa umpisa pa lang. Meaning, there was nothing. Na-imagine nyo kung ano kaya itsura nun, no? Nung ano kayang itsura ng paligid? Nung wala pang light, nung wala pang night and day, nung wala pang kahit ano, wala pang mga upuan and kahit ano sa paligid natin. Sabi dyan, in the beginning, meaning there was nothing. Wala pa talaga. Wala pang kahit ano. There were no planets, no water, no trees, nor animals, and human. There was no matter. Alam niyo yung matter? Parang puro science tayo sa mga oras na to. Kanina ang sabi natin, sound. Kanina sabi natin, living things and non-living things. Ngayon naman, matter. Sino dito yung mga best in science dati nung nag-aaral? Ano yung matter? Wow, best in science si mother. Pag sinabing matter, di ba, it is any substance that has mass and takes up space. Alam niyo ba, paborito ko yung science. Kesa sa math, wag ng math, basta science lang, okay na tayo doon. So sabi dito, in the beginning, wala pang kahit ano. Walang kahit ano, but there was a sound. Amen. Merong sound. And yung sound daw na yon came from the voice of God, which is our Creator. At hindi lang doon natatapos. On the first day, He created the light. On the second day, on the second day, God created the sky, which separate the waters on earth, at tinawag niya itong sky or heaven. There was evening and morning the second day. So, finish ko po dito yung mga scriptures ang verses from 1 to 26. So, basahin niyo na lang po. Pero bibilisan lang natin. Amen. And I'm sure meron na kayong background dito sa creation of the world. Amen. Ano daw yung nangyari ng second day? Yung second day daw, God created the sky which separated the water on earth. On the third day, next slide. Nawala yung natin. On the third day, He created dry land, which He was called land, and water, which He called it seas. He blessed the land and produced vegetation, fruit-bearing trees. Amen. Nakikita nyo, every time na may kine-create si Lord, lagi siya nagde-declare. Nagde-declare siya na, let there be light, let there be trees, let there be skies, which will separate the earth from the waters. And dito naman, sabi niya, sa mga puno, and God said, let the earth sprout vegetation, plants yielding seed, and fruit trees bearing fruit, in which is they see each other according to its kind. And God said, it was good. And every time na merong ginagawa si Lord, from the first day and the sixth day ng kanyang creation, ano lagi niyang sinasabi? It was good. Amen. So isa-isayin pa natin. Sa ika-4 na araw, God made 2 lights. The sun to govern the day, and the moon to govern the night. He also made the skies. He also made the stars and the galaxies. And He said that it was good. On the 5th day, He filled the seas with living creatures.
the skies with the birds. Na-imagine nyo, from the first day, na ginawa niya lang yung light, and to the fifth day, na ginawa niya na yung mga creatures ng buong dagat, creatures ng buong kalangitan, and all living creatures. And God blessed them. Anong sabi ni Lord sa mga creatures na ginawa niya? Be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let birds multiply on the earth. And there was evening and morning on the fifth day. So, ika-4 na araw na tayo. Na imagine nyo, nabubuo na yung kapaligiran, nabubuo na yung mundo. And on the sixth day, yan, may mga pictures tayo dyan. Ang ginawa naman daw ni Lord, kung ang ginawa ni Lord nung fifth day is fish na maghahari sa buong karagatan at birds na maghahari sa buong kalangitan. On the sixth day, God created different animals according to their kinds. Siguro iba't ibang animals na to, na may mga useful animals, may mga wild animals. Again, science na naman tayo dito. And imagine nyo, and He said that it was good. Amen. So, ang ganda ng mga declaration ni Lord, no? It was good. Let there be useful and wild animals. And at the end of the day, He said that it was good. Amen. Ano yung last na ginawa ng Panginoon? Ang last na ginawa ni Lord ay ang tao, ang mankind. He created the mankind in His own image. After niyang magawa yung mga light, after niyang magawa yung sun and moon, after niyang magawa yung dagat at ang lupa, after niyang magawa lahat ng mga puno na nagpuproduce ng fruits, after niyang magawa yung mga animals, yung iba't ibang klase ng animals, sabi niya, okay na to. Gagawa naman tayo ngayon ng mankind. Amen. Sabi dito, He created the mankind in His own image and likeness. And binigyan niya, katulad ng mga fruits, He also gave the mankind, the dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heaven, and over the livestock, and all over the earth, and over every creeping things that creeps on the earth. Amen? Amen. So yan po yung, I hope na na-imagine nyo yung creation of the Lord from the first day until the sixth day. And alam nating lahat na on the seventh day, ano ang ginawa ni Lord? Siya ay nagpahinga. Amen? Pero hindi doon naiikot yung ang topic natin ngayon. So we know that all things are not sustained by any sound. Amen? Sabi kanina ni Albert Einstein, everything was sustained by the sound. Amen. And makikita natin na in the beginning, ng pagkakagawa pa lang ng mundo, from the first day to sixth day, ang maririnig nating sound was the voice from God. Amen? Amen? And it is not just a sound, but it is the sound that was produced or that was said by God. Amen? When God spoke life into different living creatures, He produced sound. Amen? Kapag nagsasalita tayo, di ba, nagpo-produce tayo ng sound. And whether kung ano man yung ginagawa natin, it produces sound. Amen? Kunwari, igalaw mo lang yung upuan mo ng saglit, nagpo-produce na ng sound. Amen? Mag-snap ka lang, it produces sound. Amen? So, nai-imagine nyo ba kung ano yung gusto natin sabihin sa mga oras na to? Sabi dito, it was also sound waves that caused the dust to form together when He created Abraham. He breathed life into him. Amen? And alam naman natin kung paano kinreate ni God si Adam. Amen? From the dust, at hiningahan niya yung dust na yon. Amen? Hiningahan niya. And minsan, yung hinga natin, it has sound. Amen? Sige, hinga kayo. Sabihin niyo sa katabi niyo, And even yung paghinga natin from our nostrils, yung butas ng ilong natin, meron siyang sound. Sige, hinga kayo from your ilong. Meron ding sound. Amen? And it is super clear that it's because of God's spoken words kung bakit tayo nandito ngayon.
Amen. So masasabi natin, yung theory na ginawa ni Albert Einstein na everything was formed because of sound ay totoo. Dahil in the beginning, lahat ng declarations, lahat ng mga words was spoken by God. Amen? Amen. So ano kaya yung point? Ano kaya yung point natin? Ano kaya yung pinopoint natin ng kalagahan ng sound, ng mga declaration in our lives? So, next slide. Ang point natin this morning na your words have power to bring life or death to you and to others. Amen? Sabi dyan, your words have power to bring life or death sa buhay mo at sa buhay ng ibang tao. Amen? Amen? Medyo nakikita na ba natin kung saan tayo papunta ngayong umagang ito? Makikita natin from the scripture that we read, yung buong creation of the world, everything were created and happened just because of words declaration. Amen? Everything were happened, everything were formed because of spoken words. Amen? Words that were spoken by God. Amen? Ang ano ba yung mga sinabi ni Lord? Let there be light. It was good. Let there be mga puno. Let there be trees. Let there be vegetation. Let there be useful and wild animals. And at the end of the day, He said that it was good. Amen. Meron ba, doon sa 6 days na meron yung Lord para gawin niya yung buong mundo, nakarinig ba kayo ng negative things? Meron ba kayong narinig na negative things ang sinabi niya? Wala, no? Amen. And through those beautiful words na sinabi niya, nakakreate siya ng isang napakagandang mundo. Amen. Ano na naman yung point natin dito? Makikita natin that God's word are not only powerful in creating, but also in removing and in rebuking. Amen. Yung words daw natin ay may kakayanan to create, to bless, and to curse or to remove. Amen. Kaya ang topic po natin ngayong umagang ito is do not speak death. Speak life. Amen? Siya ang may kakayanang magbigay. Amen? Ang Lord ang may kakayanang magbigay. Ang Lord ang nagbigay sa atin ng hangin. Ang Lord ang nagbigay sa atin ng araw, ng gabi, ng hininga. At siya rin ang may kakayanang kumuha nito. Naniniwala ba kayo? Amen. Kung kanina nakita natin how God gave life to all creature sa scripture na binasa natin from Genesis chapter 1, verses 1 to 26. Sa next na scripture na babasahin natin, we will see how God showed the power in words in declaring curse. Kung kanina nakita natin kung gaano ka-powerful yung salita ng Diyos to bless you, to bless all living creatures sa paligid natin. Yung next verse na babasahin natin, makikita naman natin kung gaano din naman ka-powerful ang word ni Lord in declaring death. Pag sinabi nating death, negative things, hindi magaganda. Amen? So please open your Bible in Mark 11, verse 12 to 14. Okay, nandiyan na po ba kayo? So let us read. On the following day, when they came from Bethany, he was hungry, and seeing in the distance a fig tree in leaf, he went to see if he could find anything on it. When he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season of figs. And he said to it, "May no one ever eat fruit from you again." And his disciples heard it. Amen? So, mai-imagine nyo dyan, isang araw daw po na yan, papunta silang Bethany, nagaling sila sa Jerusalem, si Jesus ay nakaramdam ng gutom. Amen? Normal na reaction ng tao, pag lalakad tayo ng mahaba, di ba nagugutom tayo? Sino dito yung magutom lang, naiinis na? Ako din po. Ayan. So si Jesus ay nakaramdam daw po ng gutom. At hindi kalayuan ay nakakita daw po siya ng puno ng igos. Ang puno ng igos, yun daw po yung fig tree. Nakakita na po ba kayo ng fig tree?
nakita na po kayo ng igos. Isa daw po yung prutas. Hindi pa rin ako nakatikim niyan eh. Saan kaya meron yan, no? So, sabay-sabay po tayong bumili at tikman natin. So, nakita daw po siya ng igos. At pagpunta niya raw po doon sa igos, imagine gaano kagutom si Lord ng mga oras na to. Talagang pinuntahan pa niya yung puno ng igos para tignan kung ano yung makakain niya. Pagpunta niya raw po dito, nakita niya na walang bunga. So, siguro medyo na-disappoint si Lord. Ano ang sabi niya sa puno ng igos? May no one ever eat fruit from you again. In Tagalog, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. At lahat daw yun ang declaration na sinabi ni Lord ay nakita ng kanyang mga disciples. Amen. Kinaumagahan, umaga na ulit, naglakad-lakad ulit sila. Alam niyo naman to sila, Jesus and His disciples, di ba walang ginagawa kundi maglakad ng maglakad para sa kanilang ministry. And kinaumagahan, nakita daw ulit ng disciples yung puno ng igos. Sino nakakita? Nakita daw ni Peter. Next slide. Okay, wala pala dyan. Nakita daw ni Peter yung puno ng igos o yung fig tree. Sabi niya, ano ang sabi niya daw? Rabbi, o guro, Jesus, tingnan mo, yung puno na isinumpa mo ay patay na. Amen? At sa tingin ninyo, bakit pinakita ni Lord sa kanyang disciples yung mga pangyayaring ito? Amen? From the beautiful declarations na ginawa niya in creating the world, bakit kaya pinakita ni Jesus sa mga disciples niya yung power naman to declare death doon sa puno ng igos na yon? Amen? In the snap, nung sinabi ni Jesus na wala na makakakain ng prutas mo, ng bunga mo kahit kailanman. In the snap, namatay agad yung puno ng igos. Sa tingin ninyo, bakit pinakita ni Lord sa kanyang disciples yung mga pangyayaring iyon? Bakit? Dahil, next slide, to teach His disciples the power of the tongue. Amen. Para ipakita niya sa mga disciples na napaka-powerful ng dila natin and ng mga words na binibitawan natin. Amen. Alam niyo po ba, science ulit, fun fact. Alam niyo po ba na yung pinakamaliit na sense of organ, tama ba? Sense of organ ng body natin ay yung dila. Ang pinakamalaki yung skin, pero ang pinakamaliit daw is yung dila. Pero it has a big impact in our lives and to other people's lives when we speak. Amen? Pinakamaliit siya, pero napakalaki din ang impact niya kapag nagsasalita na tayo. Amen? Whether it's good or bad, yung sasabihin mo. Amen? And sabi dito, it could either make you or break you. Amen? Yung dila daw natin, yung pinakamaliit lang na parte ng ating katawan or ng 5 senses, organ of our body. Pero yun daw yung pinakamalaki yung impact kapag nagsalita na tayo. And pag nagsalita daw tayo, it could either make you or break you. It could either make yung person na pinagsabihan mo or it could either break the person na nakarinig. Amen? So bakit kaya, sa tingin nyo, bakit kaya sinasabi sa atin ni Lord na may power yung tongue natin? Amen? Ano kaya sinabi ni Lord sa mga skala Peter nung nakita nila na, uy, Rabbi, yung prutas na sinumpa mo, patay na. Amen? Ang sabi dito, Jesus gave His disciples the authority and the power to change things by speaking to them. Amen? Ano daw yung sabi ni Lord? Sabi niya daw sa mga disciples niya, meron kayong kakayanan, meron kayong power and authority to change the things by speaking to them. Amen? Paano? Diba? Tanungin niyo, paano? Ano ba yan? Wala namang energy. Paano? Isa pa. Ayan, paano kaya natin ma-change yung situation through the words na sasabihin natin? Amen? So, kasunod nung verse Mark 11, 20-25, mababasa po natin sa verse 22. Next slide. Paano natin matuturn yung situation na kinalalagyan natin? Sabi dito, napakasimple lang. Anong sabi ni Lord? Have faith in God. Jesus answered them, you have the authority, you have the power to change the situation around you. Paano? Have faith in God. Jesus answered them. Truly, I tell you, if anyone says to this mountain, go
throw yourself into the sea and does not doubt, pag hindi daw tayo nag-doubt, and in their hearts, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe in that you have received it, and it will be yours. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive your sins. Amen. So again, paano daw natin ma-change yung situation na kinalalagyan natin? Through words kapag tayo ay nanampalataya. If we have faith at nanalig tayo at hindi tayo nag-doubt. Ano Tagalog ng nag-doubt? Nagduda. Pag hindi tayo nagduda na yung Father sa heaven will answer our prayers. Amen. So again, God has given you a power to speak both life and death. Amen. Tayo mismo sa buhay natin, God gave us the power to speak life and death sa buhay natin. Amen. Kaya ano yung dinedeclare mo sa buhay mo sa mga oras na to? Amen. Kung alam natin, everything was composed, was created through sound. What sound are you declaring in your lives and in the lives of people around you? Ano yung sound na ipinaparinig mo sa sarili mo at sa ibang tao? Is it life or death? Amen. Sabi po sa Proverbs 18 verse 21. Sabi diyan, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Amen? Kung ano daw yung mga dinedeclare natin, yun din daw yung bunga na mararanasan natin. Naniniwala ba kayo dito? Amen? Pansin nyo po, most of the time, kung ano yung mga dinedeclare natin sa buhay natin, yun yung most likely na nangyayari. Amen? Kasi may power yung tongue. Amen. And God gave us the opportunity, the power, and the authority to speak life and death sa buhay natin. Amen. Kaya minsan, yung mga nangyayari sa life natin, bunga siya minsan ng mga declaration natin sa buhay natin mismo. Naniniwala po ba kayo doon? Hello, nandyan pa po kayo? Amen. Pansinin nyo, pag yung bata, pag sinabi nyo siya lagi ng, ang kulit-kulit mo talaga, ang kulit-kulit mo talaga, lalong kumukulit. Tama po ba? Napansin ko yun minsan kapag sa mga NCC gigs, sa pag sinabi natin, alam mo, ang kulit-kulit mo talaga, lalong nagtatakbuhan, lalong sige, nagtakbo-takbo. Pero pag sinabi mo, wow, ang very good naman ni talaga naman magbe-behave agad siya. Amen? Even sa mga simpleng situation ng buhay, there's power. Amen? Sa mga salitang binibitawan natin. Amen? Pag sinabi mong masakit yung ulo mo, parang ang sakit ng ulo ko. Masakit talaga. Kapag hindi naman talaga siya masakit, tapos kapag dineclare mo, parang ang sakit ng ulo ko, ang sakit ng bewang ko, ang sakit ng tuhod ko, tsaka ang sakit ng dibdib ko. Tapos part na pala kayo ng sex bomb girls, di ba? Hindi nyo alam. Amen? Pag tinatamad ka, umaga pa lang, pag sinabi mo, parang nakakatamad tong araw na to the rest of the day, tatamarin ka talaga. Pag sinabi mo nakakatamad maligo, tatamad ka talaga maligo. Nakakatawa lang, pero makikita mo na doon sa mga simpleng bagay na dide-declare natin, may impact siya sa buhay natin. Amen? Pero pag sinabi mo, puro hindi na lang magaganda yung nangyayari sa buhay ko. Ano ba naman itong mga problema ito? Puro problema na lang, parang lagi na lang problema. Ngayon problema, bukas problema. Sunod-sunod talaga yung problema sa buhay mo. Amen? Naranasan niyo na ba yun? Pero, pag sinabi mong kaya ko to, matatapos ko to, gagaling ako, talaga namang sumusunod talaga yung word sa'yo. Amen? Bakit kaya ganun? Because our tongue, our words, has power. It has power. Amen? May power siya whether you speak life or death sa buhay mo. Amen. Sobrang powerful ng mga salitang bibitawan natin, and it can impact your daily life. This 2025, our goal is to speak blessing and life to each other's lives and maging sa buhay natin, sa sarili natin. Amen. Lalo sa NCC family.
Amen. Ngayon ba, pwede ba ngayong araw na to, ang puro i-declare lang natin is blessing and life declaration. Amen. Okay po ba yon? And kung last time nalaman natin ano yung mga dream killers ng life natin, ng dreams natin, we will not be the reason kung bakit mamamatay yung pangarap ng isang tao, lalo ng pangarap mo. Amen. Amen po ba? We will not be the reason to kill our drives and someone's dream this 2025. Amen? Ano sabi ni Ate Rax? Ano daw yung mga dream killers ng buhay natin? Discouragement. Discouragement, nagsisimula siya saan? Sa mga salita na maririnig mo. Sa mga salitang mabibitawan mo. Hurts and pains, saan siya nagsisimula? Again, sa mga salita din. Amen, na maririnig mo o mabibitawan mo sa sarili mo at sa ibang tao. Ano pa? Enemy. Amen. Ano bang sinasabi sa'yo ng enemy? Sinasabi sa'yo ng enemy na hindi ko kaya, hindi ako magaling. And patuloy natin siyang dinedeclare. Talagang yun yung na ma-manifest natin sa buhay natin. Kaya this 2025, we will declare blessings in life sa buhay natin. Amen. Kung may sakit ka, wag nating i-declare na may sakit ako, may sakit ako, may sakit ako. Ang i-declare natin, may sakit ako at gagaling ako. Amen? Kung hindi mo kaya, ang i-declare natin, hindi ko kaya, pero kaya ng Lord. In Jesus' name. Amen? Ang ganda ng kanta natin kanina. Jesus, your name is power. Amen? Amen? At may power ang pangalan ng Panginoon sa buhay natin when we declare life and death in our lives. And may we choose to declare life sa buhay natin. Life and blessings sa buhay natin. Amen? Sabi po dito sa Ephesians 4:29, let no unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building up the one in need and bringing grace to those who listen. Amen. Sabi dito, let no unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building up the one in need. For building up to the one in need and bringing grace to those who listen. Sa araw-araw mong buhay, ano yung sound na pinuproduce mo? Ano yung mga words na binibitawan mo? Nagbi-bring ba ito ng life? Nagbi-bring ba ito ng blessing? O nagbi-bring ito ng curse and ng death to someone's life and even sa sarili mong buhay? Amen? Speak life to the situation. Speak the truth in love. Amen? Wala na nga akong pera ngayon eh. Wala na nga ako ngayon eh. Makikita mo talaga, walang-wala ka talaga. Amen? There's power in our words. Amen? Kaya starting today, we will speak life in every situation of our lives. We will speak the truth in love. Amen? When you speak life, you become a channel of blessing to others too. Amen? Pansinin nyo, kapag kausap niyo yung ibang tao, nabibless ba sila? O minsan ayaw ka nilang kausap kasi puro na lang ganito yung pinagsasabi mo. Amen? Today, we will speak life so we can be a channel of blessing to others people's lives as well. Speak life to yourself. Speak life to your health. Speak life to your job. Speak life to your family. Speak life to your marriage. Speak life to your thoughts process. Speak life to your neighbor. Speak life to your finances. Speak life to your spiritual life. Amen? Saan kailangan mag-speak ng death? Speak death sa line ng kaaway. Nagsasabi na hindi mo kaya na hanggang dyan ka na lang, na yan na lang yung buhay mo, na bakit ayan ka lang. Speak death sa sinasabi ng kaaway. Speak death to your sin patterns, sa mga sins na kaugalian na natin. Speak death sa bad habits. Speak death sa sickness, pains na nararanasan mo sa buhay mo in Jesus' name. Speak death sa dream killers of your dreams. Speak death sa discouragement, sa hurts, sa past, sa pains, at sa gawa ng kaaway mo. Amen. You will eat the fruit of your words and get exactly what you say. Naniniwala ba kayo doon? Kung ano yung dineclare mo ng paulit-ulit sa buhay mo,
yun yung mararanasan mo sa buhay mo. Amen. Kaya we need to think before we speak. Malapit na po akong matapos. Again, we need to think before we speak. Ito bang sasabihin ko sa sarili ko? Talagang kailangan na kailangan. Ito bang sasabihin ko sa sarili ko? Will it bring life? Will it bring blessing sa sarili ko and even sa mga tao makakarinig sa akin? Sabi dito, sabi kanina, let no unwholesome talk come out of your mouths. Amen. But only what is helpful for building up the one who is in need and bringing grace to those who listen. Kaya ano ang kailangan natin gawin? Think before we speak. Ano kaya ibig sabihin ng think? Bago natin sabihin, isipin muna natin. Letter T sa think. T is true. Is it true? Kapag sinabi ko ba to, totoo ba talaga to? Ito ba yung sumasalamin sa buhay ko? Ito ba yung sumasalamin sa buhay niya? Amen. Number two, is it helpful? Makakatulong ba to kapag sinabi ko to sa kanya? Makakatulong ba to sa sarili ko? May encourage ba ako pag sinabi ko to sa sarili ko? Letter I, is it inspiring? Kaka-inspire ba to kapag narinig to ng taong nakarinig? Nakaka-produce ba to ng positive energy? Nakaka-inspire ba to sa sarili ko kapag sinabi ko to ng sinabi, kapag ito yung sinabi ko ng sinabi? And letter N, necessary. Pag sinabi nating true, helpful, inspiring, necessary, mahalaga ba to? Kailangan ko ba itong sabihin? Mahalaga ba to na marinig to ng sarili ko? Mahalaga ba to na marinig to ng kapwa ko? And less, kind. Is it kind? Will it add more grace, gentleness, kapag sinabi ko to sa sarili ko, even sa taong makakarinig? And yung kindness ay isa sa mga fruit of the Holy Spirit. Love, joy, peace, patience, kindness. Amen? Will it produce kindness kapag sinabi ko tong mga words na to sa buhay ko at sa buhay ng ibang tao? Amen? Kung meron think before you click, meron ding think before you speak. Bakit? Dahil ang sabi ni Lord, He gave us the power, He gave us the authority to speak life and death in every situation of our lives and even sa buhay ng ibang tao. Kaya question, how are you in speaking life to yourself? Pumasok yung 2025, ano yung mga declarations na sinabi mo sa buhay mo, sa sarili mo at saka sa life ng ibang tao? Amen. Ano ang sabi ni Lord? Basta't meron tayong pananampalataya. How? If you have faith. Sabi niya, di ba? If you have faith, naniniwala ka na kaya nitong i-move yung every mountains. Imagine, meron tayong power to pray for each other. Meron kang power to encourage yourself, to pray for yourself, to pray for other people, to declare blessings to other people, to declare life to other people. Kapag anong sabi? Kapag meron kang faith, kapag meron kang pananampalataya. Amen. Walang ibang sinabing criteria ang Panginoon. Amen. Kakaiba ang powers mo kapag ganitong edad ka. Kakaiba yung powers mo kapag ganito ka. Amen. Walang sinabing criteria ang Panginoon. Amen. Ano ang sabi ni Lord? You have the power to change your situation if you have faith. Kapag meron kang pananampalataya at wala nang iba pa. Amen. Kaya ikaw mismo sa buhay mo, you have the power to change your situation. You have the power to speak life sa situation mo. You have the power to speak death sa sinasabi ng kaaway, sa sinasabi ni Satan sa buhay mo. Amen. Kaya again, question. How are you in speaking life to yourself? Next slide. Dito po tayo magtatapos. So how are you in sharing your experiences? Amen. Was there a time where you speak life to others or failed to do so? Amen. May pagkakataon ba na nag-speak ka ng life, ng blessing sa ibang tao, hindi mo pa nagagawa? Kung hindi mo pa nagagawa, it's okay. This is the right time to do it. Amen. What stopped you from speaking life to others?
Last Sunday, nakita natin yung mga 5 dream killers. Are you a blessing blocker? Or are you a blessing maker? Amen? Amen. Kung di naman, what stop you from declaring blessing and life to other people? Next, in communicating with others, how can you be a blessing? Sa pakikipag-usap mo, sa simpleng pakikipag-usap mo sa ibang tao, paano ka kaya magiging pagpapala? Amen? Amen? And sa sarili mo, sa pakikipag-usap mo sa sarili mo, paano ka magiging pagpapala at buhay sa sarili mo at sa ibang tao? Amen? So this morning, we were reminded to speak life in our lives, to speak blessings sa buhay ng ibang tao, and to speak death sa mga words ng kaaway at sa mga abantaan ni Satan sa ating buhay. And starting today, we will think before we speak. Amen? Since God told us that we have the authority to speak life, to speak blessings, we will choose to speak blessing and life sa buhay natin at sa buhay ng ibang tao. Amen. I hope meron po tayong natutunan ngayong umagang ito sa ating topic. Amen. I hope meron kayong mga realizations sa buhay ninyo. And tayo po tayong lahat, and allow me to pray for you this morning. Amen. So bago tayo mag-pray, pwede bang hilingin ko po itong pagkakataon na to na umiko tayong lahat, and let's start declaring blessing, declaring life sa buhay ng isa't isa. Amen. So you have this opportunity para umikot po tayong lahat to declare blessing. Sige, ikot po tayong lahat to declare small prayer, small declaration, prayer, blessing, life sa bawat isa, and speak death sa gawa ng kaaway sa inyong buhay at sa buhay ng ibang tao. Amen. Amen. Let's declare blessing. Let's declare life in this family, in this community, in this church. And we cancel every Satan's threat sa buhay natin, sa buhay ng kaaway. In Jesus' name, in Jesus' name. We declare life, we declare blessings to all our finances, sa buhay namin, sa aming spiritual life, sa aming emotional life, sa aming mental aspect ng aming buhay. At paalitan mo ito, O God, ng kaligayahan, ng joy na nagmumula sa iyo. Sige po, let's declare blessing. Let's declare peace. Let's declare the fruit of the Holy Spirit in our lives, and i-cancel natin yung natanim ng kaaway sa ating buhay ngayong 2025. And starting this year, we will be fruitful, we will grow in the presence of the Lord. Amen. 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 In Jesus' name, we declare blessings sa buong NCC family, and we cancel every Satan's threat in our lives. Amen. 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 Let us pray. Sige po, itaas po natin yung mga kamay natin. And let us pray. Lord, we just want to thank you, O God. Thank you, Lord, for the power of your name, Lord God, sa kapangyarihan ng mga salita mo, Panginoon, sa kapangyarihan at authority na binigay mo sa amin to speak life and death, O God, sa aming buhay, Panginoon. Ngayon pa lang, Lord, nag-speak kami ng blessing, Lord God, ng life sa buhay ng bawat isa sa aming buhay, O God. And we speak that sa lahat ng mga naitanim ni Satan sa aming buhay, O God. And inaalisan namin ito, O God, ng karapatan na maghari sa aming mga buhay, Panginoon. Thank you, Lord, for reminding us to think before we speak, O God. Nawa, Lord, ay maging pagpapala kami sa mga salitang bibitawan namin, maliit man, O God, o malaking salita, O God, ay magsilbi itong pagpapala sa bawat taong makakarinig nito, Panginoon. Hayaan mo kami, Lord, na maging pagpapala sa aming mga salita, sa aming pamilya, sa NCC family, O God, sa bawat taong may encounter namin, sa mga classmates namin, sa schoolmates namin, O God, sa workmates namin, Lord God, sa aming neighbors,
neighbors, oh God, sa buong NCC family, oh God. Nawa, Lord God, ay maging daluyan kami, Lord God, ng magandang salita, oh God, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Starting today, oh God, we will be more fruitful, oh God. We will be more mindful sa mga salitang sasabihin namin, oh God. And nawa, Lord, ikaw ang kumilos sa buhay namin, Panginoon. Ikaw, Lord God, ang pumatay, Lord God, sa lahat ng mga discouragements, lahat ng mga hurts, lahat ng mga pains, lahat ng mga sickness and diseases ng buhay namin, Panginoon. Ikaw, Lord, ang maghari sa aming buhay, oh God. Ikaw, Lord, ang maranasan namin, Lord God. Ikaw, Lord God, ang kumilos sa aming buhay. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Lord, for the opportunity to pray sa salita mo, oh God, to pray for these people, oh God. At ang sabi mo lang, Lord, sa salita mo, Panginoon, kung meron kaming pananampalataya, Panginoon, ay malaya kaming makapag-pray, malaya kaming makapag-declare ng blessing, ng life, Lord God, sa buhay namin at sa buhay ng bawat isa, Panginoon. We just want to thank you, Lord. We give you all the highest praises, glory, and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, malakas sa palakpak sa Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga anak mong ito, Panginoon, Lord God, nagpapagal, Panginoon, na magpagamit, Panginoon, sa gawain, Panginoon, ng pananalangin. Maraming pong salamat, Panginoon, na ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, na laging sa amin, Panginoon, ay nagkakaloob lahat ng bagay, Panginoon. Ikaw ang may likha sa amin, kaya po, Panginoon, dinadalangin po namin sila sa inyo, Panginoon, Lord God, na ang pagpapalang ito, Panginoon, ibabalik mo sa kanila. At nasusulat sa Malakias 3:10, Panginoon, kung kami magkakaloob ng 10 bahagi ng aming mga kinikita, ito po ibabalik mo sa amin, Panginoon, Lord God, na siksik, liglig at umaapaw na walang paglagyan. Kaya, Lord, maraming pong salamat sa mga kaluluwang idinako mo sa lugar na to, para ikaw isambahin, papurit, pasalamatan, dakilain ng iyong dakilang pangalan. Maraming pong salamat, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan, dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Guides me to the heart of the Father. Let your praise ring louder every day and every hour. Your spirit guides me to the heart of the Father. Jesus, your name is power, it's breath and living water. Your spirit guides me to the heart of the Father. Let your praise ring louder every day and every hour. Your spirit guides me to the heart of the Father. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nation sing it louder, 'cause nothing has the power to save but your name.
ngayong umagang ito. Amen, amen. So sa mga sandaling ito, pwede po tayo makaupo muli sa ating mga upuan at panoorin po natin ang ating NCC Kids para sa kanilang prepare na special number sa atin ngayong umaga. Amen. Hi, Heavens! Click and subscribe! My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. He made the trees, he made the seas, he made the elephants too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the skies are His handiworks too. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. There's nothing my God cannot do. There's nothing my God cannot do for you. Amen! Maraming salamat NCC Kids at muli po, announcement po muli, reminder po sa ating lahat. Mamaya po meron pong feeding program sa Petchayan at aside from that, meron din po tayong Bible study na gaganapin po sa house po ng ating mga kapatiran dito ng taga Petchayan kila Ate Julie and 2 p.m. po yun. Okay? So kita-kits po tayo doon mga Petchayan people. Kami po'y pupunta dyan, dadako mamayang 2 p.m. And aside from that, mamaya po 4 p.m. ang ating NCC Rage Youth Fellowship dito po sa ating bahay-sambahan. Magkita-kita po tayo mga kabataan, mga feeling kabataan at mga magiging kabataan. Joke lang po, sa mga youth po ng NCC, kita-kits mamaya. Okay? And after naman po ng ating gawain, meron po tayong kanya-kanyang e-group. So, punta po kayo sa inyong mga e-group leaders para po makapag-fellowship pa po tayo, makapag-sharean pa po tayo ng ating natutunan ngayong umaga. Tayo po'y na-bless, amen? Dahil po, sabi po sa ating inaral kanina, we must think before we speak. Okay? So, dapat po yung mga dalabas sa ating mga dila, sa ating mga labi ay dapat po may buhay. Amen? May magandang pangyayari sa ating mga kausap. Amen? Sa ating mga nakakasalamuha dahil merong life sa ating mga salita. Amen? So, ngayon pong sandali ito, pwede po ba tayo tumayo at pasalamatan natin ang Panginoon sa ating gawain ngayong umaga? Sige po mga kapatid, tumayo po tayong lahat at tayo ay magbigay ng pangwakas na panalangin. Yes, O Lord, hallelujah, O God. Salamat po muli sa araw na ito, O Lord God. Triumphantly and victorious po namin nagawa yung gawain sa iyo, O God. And we know well, Lord God, na kasama ka namin, O Lord God, in every moves of our life, Lord God. Thank you, Lord, choosing us as your children, as your hearer, O Lord God. Salamat po na binigyan mo kami ng power. Kung ano ka pong mayroon power, Lord God. And we believe, Lord God, na sinasabi mo rin sa amin na gamitin namin ito sa makatutuhan ng buhay, O God. Upang kami ay makapagbigay ng blessing, O Lord God, sa bawat kapatiran at bawat kakilala namin, O God. Salamat po sa umagang ito, Lord God, sa pansamantala naming pag-iwalay. Tulungan mo kami na ipamuhay namin yung natutunan naming salita mo, O Lord God, na kung saan, O Lord God, gamitin namin ang iyong mga salita sa dapat na mga panahon ng aming buhay, O God. At kami po ay patuloy naming ihayo
ipalayo ang iyong mga salita, ipalaganap ang iyong mga salita through speak, Lord God, with faith and beliefs in your name, O Lord God. Salamat po, Lord God. We know you well, Lord God, that you are the King of Kings, the Lord of Lords, and you are the great provider of everything what we have today, O Lord God. Salamat po, ikaw po ang maihayag at makilala sa matamis at makapangyarihan mong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Minsan pa po, papurihan natin ang Panginoon ngayong umaga. Hallelujah! Come on, church! Your light is over me, flooding over me. The night is lifted, heaven over me, flooding over me. I can't contain it, my cup overflows. My cup overflows. Praise the Lord! Praise the Lord with all my heart. Praise Him for He has done great things. His banner over me is love, His love. His banner over me is love, His love. Your light is over me, flooding over me. The night is lifted, heaven over me, flooding over me. I can't contain it, I can't contain it. My cup overflows. Come on, church, let's declare our cup overflows. My cup overflows. Praise the Lord. Praise the Lord with all my heart. Praise Him for He has done great things. His banner over me is love, His love. His banner over me is love, His love. Praise the Lord. Praise the Lord with all my heart. Praise Him for He has done great things. His banner over me is love, His love. 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 Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God, for this time. Thank you, Lord, for all this time. Amen. Okay po, sige po, magdako na po tayo sa ating kanya-kanyang igloo.